Lalain, kumusta na yung sitwasyon dun sa mga lugar na apektado ng ashfall at hindi pa naman ba sila nakapag hindi ba sila nagkakaproblema tungkol dito sa supply ng malinis na tubig? Agayan ngayon ang problema na kinakaharap ng mga lokal na pamahalaan doon mismo sa mga lugar na nasa ibaba ng Bulkang Kanlaon dahil nga sa ngayon ay hindi muna sila maaaring makapag-inom ng tubig doon sa kanilang water supply dahil ito mismo ay apektado ng ashfall sa pagputok ng Bulkang Kanlaon kahapon at simula nga kanina simula pa kahapon ng hapon ay nag-deploy na ng mga water infiltration track itong provincial government ng Negros Occidental, pati itong Office of the Civil Defense at ang Philippine Red Cross. Nag-deploy na ng mga water infiltration unit ang provincial government ng Negros Occidental sa mga lugar na tinamaan ng ashfall. Ganon din ang water tanker ng Office of the Civil Defense at Philippine Red Cross. Ito ay upang mag-supply ng malinis na tubig sa mga residente habang hindi pa ligtas uminom ng tubig mula sa kanilang water supply na galing mismo sa mga water spring sa ibaba ng bulkan. Tumulong na rin ang mga fire trucks ng mga kalapit LGU upang mag-wash out ng mga abo sa kalsada lalo na sa Barangay Araal, Barangay San Miguel at Hagimit sa La Carlota City na pinakaapektado ng ashfall. Tumigil na rin ang wildfire na sumiklab kahapon malapit sa crater ng bulkan. Sa latest monitoring ng PHIVOLCS ngayong umaga, wala nang namataang apoy sa palibot ng bulkan. Ang wildfire ay bunsod ng inilabas na pyroclastic density current ng bulkan. Samantala nananawagan naman ng tulong ang DSWD sa mga residenteng naapektuhan ng pagsabog. Ganon din ang mga gustong tumulong para sa repacking ng mga family food packs. Sa mga volunteers na gustong tumulong dito sa family food packs repacking ay pumunta lamang sa Operation Center ng DSWD sa Pasay City. Samantala sa inilabas na bulletin ng PHIVOLCS na nakalipas na 24 na oras ay nagkaroon ng 15 na volcanic earthquakes itong Mount Kanlaon at umabot naman sa mahigit 5,000 tonelada ang ibinuga nitong sulfur dioxide kahapon at nagkapag-record rin ng PHIVOLCS ng 21 minutes na pagbuga ng ashfall ng bulkan. Pero sa ngayon ay patuloy pa rin ang monitoring ng Office of the Civil Defense dito sa posibleng magiging aktibidad ng bulkan at pinapayuhan rin ng LGU ang kanilang mga residente na magsuot ng face mask kapag lalabas ng bahay dahil meron pa rin mga ashfall dito sa kanilang lugar lalo na doon malapit sa paligid ng Bulkang Kanlaon. Yan man ating balita, balik sa iyo aga. Maraming salamat, Lalain Moreno.